Bumisita nga kami sa Taste of Manila 2023 and look sino ang aking nakita. Opo, tama po ang iyong narinig. Taste of Manila 2023 pa to. So last year pa tong vlog na to. Hindi ko alam bakit hindi ko ma-edit. Nakita ko lang siya sa drafts ko last night at naisipan kong i-voice over pa din. Parang nakalimutan ko na yata kasi tong vlog na to. Nakita ko lang yung mga pinopost nila ngayon, Taste of Manila 2024, at naalala ko parang may vlog ako last year about dito. At eto na nga yung vlog na yon. Originally, 8 kaming nagpunta ng Toronto. Kami na mga vavaihans, Bea, Celine, Chachi, and the boyfriends. Pero dito sa vlog na to, 4 na lang kami. Chachi, RV, at si Dandan na lang. Magkakaiba kami ng flight pa uwi. Nauna nang umuwi si Bea at sumunod si Celine. So itong last day, natira kami nila Chachi. Etong Taste of Manila dito sa Toronto, medyo malayo siya dun sa pinagsistayan namin sa downtown. Nag-train pa kami papunta dito and meron siyang specific street na ginanap yung Fiesta. Compare ko talaga siya sa Fiesta sa Pilipinas kasi lahat na pwede mong i-crave na pagkain nandito na. Kung hindi ako nagkakamali, sinara nila yung buong street. Nalimutan ko lang kung anong street yon. At may mga vendors and booths sa buong street. Maglalakad ka lang, maaamoy mo ang amoy ng Pilipinas. Hindi naman sa binubuhat ko yung ay, anak, ano ba yan? Nagpo-voice over si Mami. Hindi naman sa binubuhat ko yung sarili kong bangko, pero pag nakita ko tong vlog na to at nakikita ko yung sarili ko, napapasana all na lang talaga ako. Sa mga panahong yan, hindi pa ako takot mag-crop top ngayon kasi medyo tayo ay mommy na. Meron akong 7 years old na baby and may bago akong baby si Kali, which is 1 month old na tama dito sa cellphone. Nagbo-voice over si Mami. O sa mga marites dyan, baka maichismis na naman bakit ako may 7 years old na baby. Ang tinutukoy kong 7 years old kong anak ay walang iba kung di si Boga or si Chowder or yung aking asong golden retriever. Alam mo, parang nagsisisi yata akong inedit ko ba tong vlog na to. Natakam lang tuloy ako. Saan ako mahanap ng itlog na maalat sa mga oras na to? Sige nga. Nabanggit ko kanina, nag-train lang kami papunta dito. Hindi kasi kami nag-rent ng car dun sa Toronto nung nabakasyon kami. Since yung aming Airbnb nasa downtown rin naman, halos nilalakad lang namin yung mga pinupuntahan. And kung may gusto man kaming puntahan na malayo, meron naman silang train sa basement. Sa basement? Meron naman silang train sa baba na pwedeng pumunta sa kahit ilang station. Ay nako, saan tayo hahanap ng scramble sa mga panahong ito? Anak ko, paano na? Ay, Diyos ko. Speaking of anak ko, say hi to them. Ang next target namin ay street food. Of course, hindi mawawala ang kwek-kwek. Si Arfi din bumili ng Ilocos empanada pero hindi ko siya natikman kasi nagfo-focus lang ako dito sa aking ice crumble. May nakita pa nga ako dito trending yung sisling bangus. Ay, sisling bangus. Sisling balot. Pero hindi ako bumili kasi medyo mahaba yung pila ata dyan. And parang may nakalagay ng mga hot sauce. Hindi pa naman ako mahilig sa maanghang. Ito yung street na sinasabi kong kinlose nila. Mahaba pa yan hanggang dulo. And yun din yung stage kung saan magpe-perform yung mga Filipino artists. Nalimutan ko na kung sinong guest nila. Pero this year si Alden Richards daw. So, ayun na nga. Alam kong kilalang kilala nyo to. Ang mami ng lahat na naka-crop top na mint green. Walang iba kundi si Heart Evangelista. Charis! Si Mami Grace po ito sa mga hindi nakakaalam. Siya ay isang influencer sa TikTok na nakikipagbardagulan lagi. Charot lang. Nakakatawa pa nga yung unang pagkikita namin ni Mami Grace. Dahil pareho kami tirador ng mga free taste or freebies, nakapila kami dun sa free taste ng hotdog. Tapos nasa harapan niya ako. Tapos pagkuha ko ng free taste, tumalikod ako, tapos sabi niya, teka, kilala kita. Tapos sabi ko, ay, kilala ko rin po kayo. Sabi ko, Mami Grace! Tapos ayun na, the rest is history. Mainit ang panahon ng mga oras na yan, pero walang makakapigil sa akin. Gusto ko ng mainit na taho. Nakakatawa nga kasi napakadaming laruang Pampilipino dito. May mga turumpo, may yoyo. Pero isa ang hinahanap ko, lato-lato. Noong mga panahon na yan, last year, medyo boom pa yung lato-lato. So yun sana pasalubong ko sa kapatid ko. Nakakita yata ako, hindi ko lang binili. Kasi medyo pricey. Ayan, speaking of lato-lato, eto na sila, napakadaming. Ay, sorry anak. Mula yata ngayong ganito na tayo mag-voice over. May kuting dito sa ilalim ko talaga na nagmamiyaw-miyaw. Sa pinakadulo ng fiesta, ito yung itsura niya. Mga park cars sila. Napakaganda nga ng mga kulay. Hindi ko lang kung binibenta ba to, car meet or for sale. Hindi ako sure. At syempre, dahil mga car guy ang aming mga jowa, kailangan namin isa-isahin yan kahit wala akong naintindihan. Nung pauwi na kami, pabalik na kami, syempre madadaanan mo ulit yung mga stalls. Meron pa kaming huling hirit sa tag-init. Nilampasan namin itong mga stalls na to kanina, nadaanan na namin to. Kasi nga, haba ng pila, pero ngayon wala na. So, hindi ako nagpatalo at nagbaon pa ako pauwi. Nandiyan na rin kasi yung train namin, so kailangan na namin umalis. At ito ang naisip na baon ni Dandan, ang chicharon.